ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan po ang papuri sa ating Diyos na buhay. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay sa atin po ng buhay. Dahil ang kalawalatian sa Panginoon, ang kagalingan sa Panginoon, kaya ang ating mga ilapit sa Panginoon, ang ating suliranin, siya ang magbigay sa atin po ng ating po mga pangailangan at solusyon po. So, kung minsan tayo po ay nag-alinlangan sa mga pangako po ng ating Panginoon, but God is there to help us if we will have faith in the Lord. Ang Panginoon ay nandyan lamang kapag tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, glory to God. So, tayo po muna ay manalangin po sa Panginoon. Ipag-pray natin sa Panginoon ang ating pong mga prayer request. At mayroon pong reminder po sa next Sunday ay mayroon po tayong first week ng general fasting. General fasting po ang request ng ating pong mga departamento, lalo na po ang departamento ng mga nanay dahil mayroon po silang gawain na mayroon fasting. Yung nakaraan fasting ay ilan lang at first week of the month ay may fasting talaga. So, para mayroon pong bisa ang fasting, kinakailangan mayroon po tayong pagkakaisa sa ating Panginoon. There's power in unity. For God, hallelujah, dwell the presence to them that are in unity. Amen. Ang presensya ng Panginoon nandiyan kapag mayroon pong pagkakaisa po tayo. Amen ba? Palakpakan din ang ating Panginoon. Hallelujah. So, salamat po sa inyong presensya ngayon at ang mga kahilingan sa Panginoon, ating pag-pray sa Panginoon na tayo po ay bibigyan ng biyaya at protection ng ating Panginoon. Our topic today is flame of fire. So, tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na mahimala at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na magbibigay buhay. Ikaw ang Diyos na magbibigay ang kagalingan, kalakasan. Ugal, ang apoy ng Espiritu Santo ay maghari po sa bawat isa at magtatagumpay ang iyong Espiritu Santo, ang iyong mga salita po, Panginoon, ang bunga ng Espiritu, Panginoon, ay maghari sa bawat isa. Sabat ikaw magsabi po, Panginoon, O God, where the Spirit of the Lord is, there is liberty po, Panginoon. Ikaw magsabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 7 and 8, dalayan ko po, Panginoon, the fruit of the Spirit, Panginoon. Well, halabay upon us, Panginoon, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance po, Panginoon, Lord. Hallelujah. The gifts of the Spirit, Panginoon, will operate to everyone, Panginoon. The word of wisdom, word of knowledge, faith, gift of healing, working of miracles, God, discerning spirit, Panginoon, prophecy, every kind of tongues and interpretation of tongues. I pray with the power of the Holy Spirit, Panginoon. Do it to everyone, Panginoon, Lord. Make everyone worthy to thy sight po, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord God of Israel, hallelujah, sa tayo na Emmanuel, in the name of Jesus Christ, hallelujah, let your Shekinah glory dwell upon this place in Jesus' name. Oh God, by the power of the Holy Ghost, hallelujah, let the power of the Holy Ghost move na, hallelujah, let the Holy Ghost fight, Panginoon, Lord, fill everyone, Panginoon, hallelujah, in the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah, let your healing flow, let your miracle flow, Panginoon, my goodness God, hallelujah, amen and amen and amen, puri natin, ngayon, palapanan ng Panginoon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, glory to God. So, salamat po sa Panginoon. You may be seated na tayo nakaupo na po sa Panginoon. Kinakailangan natin manalangin po sa Panginoon. Ang panalangin ay hindi po mababayaran po ng kayamanan. Ngayon pala ng ating Panginoon. May pera ka man, ngunit kapag wala kang prayer sa Panginoon,
we cannot do without power of God. Hindi natin magawa kung wala kapangyarihan ng Panginoon. Today we have a message is flame of fire. At ito po ang kinakausap ng Panginoon sa atin ang flame of fire. So, ang flame of fire, ang sabi po sa mga kasulatan, in Hebrews chapter 1 verse 7 and Hebrews chapter 12 verse 29. Praise God. And then po sa atin pong PowerPoint, and sabi, and the angel said, who made his angel spirit and his ministers a flame of fire. So Tagalog pa, ang mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hanging espiritu at ang kanyang mga lingkod ay ningas na apoy. Purihin natin ang Panginoon. Everybody sing, ningas na apoy. Alakan natin ang ating Panginoon. Bakit? Sinabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 29, for our God is a consuming fire. Ang Diyos natin, ang Diyos na umaapoy o tumutupok. Kaya, ngayon po ay nangyayari sa iba't ibang lugar. Pagpalain ng pagkabasa ng salita ng Panginoon, pagpalain ng bawat isa ng inig, at napapansin natin at iba't ibang lugar ay nangyayari. Ang nangyari po sa Los Angeles, patuloy na natutupok ng apoy. At hindi lang sa Los Angeles, naroon sa California, kumalat naman ang apoy. Hello? So, ang sabi sa mga kasulatan, and flame of fire, ang Diyos ay ginawa niya ang kanyang anghel na hangin ng espiritu, at ang mga lingkod niya ay maging ningas na apoy. So, ibig sabihin, nagtataka sila bakit marami po nangyayari na ngayon na nasusunog. Nasusunog po. Ang sabi nga nila, kapag nanakawan ng tao, may natitira pa. Ngunit kapag may nasusunog at nasusunog, lumos lahat. Hindi ba? So ang sabi nga, ang pera mo na iyong pinagpangalan ay kapag nasunog, nawawalan. Ang iyong bahay na pinagpangalan, kapag nasunog, nawawalan rin. Ang iyong mga sasakyan na maganda, nawawala ay nasusunog. Anong matitira? Wala. Ngunit kailangan natin ang Diyos na manatili sa ating buhay. Kung mawala man ang lahat, ang Diyos ay hindi nawawala dahil siya ang Diyos noon at sa ngayon at magpakailanman. In Psalm 90 verse 2, He is God from everlasting to everlasting. So, yung mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, mga milyonaryo na gumayabang, nag-iiyakan na sila dahil natutunaw ang kanilang pinagmamalaki. Wala po tayong ipagmamalaki sa mundong ito. For God is a consuming fire. Kaya, ang apoy ng Panginoon ay lumalaganap. Nabalita kayo na China man, umaapoy na, marami nasusunod na mga kabuhayan. Dito po sa Tumana, dami po nasusunog. Alam niyo po, ang isang katotoo, nung nasunog po sa Lahaina, sa Hawaii, ay mayroon isang bahay doon na hindi nasusunog. Dahil yun ang mayroon pong panalangin sa Panginoon. Mayroon panalangin sa Panginoon. Mayroon pagtitiwala sa Panginoon. Amen ba? Kaya sinabi sa Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth around about them that fear Him and deliver them. Ang anghel ng Panginoon ay magbabantay sa kanila dahil mayroong takot sa Diyos. Mayroong panalangin sa Diyos. Dahil siya nga ang may akda ng lahat ng mga bagay. Siya ang may-ari ng apoy. Kaya niya po, hallelujah, ingatan po ang kanyang mga anak kapag tayo po ay nag-praise sa ating Panginoon.
ng ating Panginoon. Hallelujah! So wala po tayong pagmamalaki. Bakay mo, lupa mo, property mo, kahit kayamanan mo, kahit naka-install sila, insurance, paki-insurance, pasusunod, kabuhay na susunod. Wala po tayong ipagmamalaki. Lahat ay matutunaw rito. Kaya nga sinabi sa Matthew chapter 24, verse 35, heaven and earth shall pass away, but the word of God will not pass away, will remain forever. Ang salita ng Panginoon ay ating panghawakan, ang kanyang mga salita ating, hallelujah, pundasyon sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So kailangan natin ang salita ng Panginoon. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon, palapayan natin ang Panginoon. So ang bawat isa ay kailangan maging ningas na apoy. Kapag hindi tayo magniningas na apoy, ay iba po ang kikilos. Si Satanas ay kumikilos. So kailangan tayo magningas. Para magningas, ang Espiritu ng Panginoon, huwag maghali ang dyablo sa sanglibutan, huwag maghali ang dyablo sa tayong tahanan, sa inyong kapaligiran, sa inyong komunidad, sa ating barangay. Kinakailangan ang Diyos ay maghari. Hallelujah! For where the Spirit of the Lord, there is liberty. Amen. At sabi nga nila sa Los Angeles, walang Diyos ang lugar nila daw, the country is godless. Kaya nga, nilipol sila, sinunog sila dahil sabihin ng Diyos ay nalipusta niyo, tatawanan niyo pa. Tatawanan pa nila na walang Diyos daw. Hindi mo mapagtatawanan ng Diyos, hindi mo pinagmamalaki ang Diyos. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Nung nasunog ang kapitbahay nila ni Brother Richard, salamat sa Panginoon, hindi nasunog ang kanilang bahay dahil may panalangin sila. Hallelujah, hindi masunog ang kanilang bahay. Kakabila! Amen! Bilang nasunog natunog kayo nakabak hindi nasunog dahil na mayroong Diyos tayo na nagpaproteksyon sa atin. E puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At sabi nga niya, ang lahat na doon ay mayroong isang bahay na nasunog ang kapaligiran, pero hindi nasunog dahil may Diyos po. May Diyos po tayo dahil ang Diyos ay may-ari po ang ako. E ba, puri natin ang Panginoon. Ang Diyos ay may-ari ng lahat ng mga bagay po. God is a fire. Di ba? Siya po consuming fire. Ito po ang balita, ang sabi po sa NASA release a raw audio what the sun sound like. It is not what anyone expected. Para sabi nila, parang buhay itong ang araw. Parang buhay na susunog. Mayroong susunogin. Nagtataka sila. Mayroong audio po ang araw. Ang nasa namin may sabi. Dahil ano ang sabi ng Panginoon? Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God. Pansinin mo salita ng Panginoon ang Diyos na tumutupok na maghiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Sa hindi kumikilala sa Diyos at sa hindi gumaganap, hindi sumusunod sa kanyang ebanghelyo, sa ebanghelyo po ng Panginoon. Kaya tutupukin ang mga tao, ang kanyang property, anong lugar man yan, dahil ang Diyos ng apoy na siyang magsusunog sa lahat ng mga bagay. Kailangan natin purihin ang Diyos para hindi tayo masunog, para hindi tayo mapipinsala. Amen ba? Hallelujah! Amen! Matakot mo tayo sa Diyos. Ang hindi natakot sa Diyos, sabi pa nila, manakawan ka, may natitira pa kapag masunugan ka, ubus lahat. Ubus lahat po. Kaya, yan po ang vengeance ng Panginoon pinatatawanan nila ang Diyos. Yung sa Los Angeles, tatawanan sila, mga millionaire, tawa-tawa sila, na ang lugar doon nila walang Diyos. Walang Diyos. Sabi ng Diyos, titingnan natin kung manatili ang inyong ipagmamalaki. Kaya
natunaw sila. Napunaw sa hanggang ngayon. Inaampat apoy, hindi ampat-ampat apoy. Dahil yan po ang Diyos na tumutupok sa mga mayaman. Siya ang Diyos na tumutupok sa mga maglaki. Di ba sinasabi sa Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction. Ang mga mapagmamalaki ay kapahamakan. Kapahamakan. But God gave grace to the humble. Sabi ka sa James 4 verse 8, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya. But God resists the proud. Ang Diyos ay sumasalang sa mga banalo. Ngayon, ang mga nangyayari sa mundong ito ay kaganapan po sa mensahe po ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, na malapit na darating ang Panginoon. Malapit na darating ang Panginoon. We are in the approaching of the coming of our God. Kaya nga, taking vengeance, magagaganti siya sa mga hindi kumikilala sa Diyos na walang pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kapag hindi sila kumikilala kay Jesus Christ, ano sa Diyos? Walang mawawala sa Diyos, sila ang mawawala. Kapag hindi ka kumikilala sa Diyos, hindi mo katanggapin Jesus Christ, ano mo? Walang mawawala sa Diyos. Kayo ang mawawala. Hindi po. Wala na pag-awala sa Diyos. Dahil sa grasya ng Diyos, tayo po ay naligtas. It is the grace of God. It is the mercy of God. It is the love of God. Amen. Yan ang awa ng Diyos. Yan ang grasya ng Diyos. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Hallelujah. Kaya gusto ng Panginoon na ang katauhan ay magsisisi ng kanilang kasalanan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya ang propesya, sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 24 na nation shall arise against nation, kingdoms against kingdom. There shall be famine and pestilence and earthquake in diverse places. Ito ang maglaban-laban ang mga nasyon, ang mga kaharian, at magkaroon ng kahirapan o tagutom, at mayroong mga salot. Ano niyo po? Mayroon naman nangyayari na may salot naman na lumalabas na parang COVID-19, parang sabi nila magkaroon naman ng lockdown, magkaroon na another pandemic. Yan ang gawa ni Satanas. Anong gagawin natin? Masabihin na natin na, talaga yan, mangyayari talaga yan. Ano magawa natin? We are still, mga kapatid, sitting pretty lang tayo. We'll do something to the Lord. We'll do something to the Lord. Ano gagawin natin? Hallelujah! Mag-pray tayo sa Panginoon. Manalangin sa Panginoon. Hallelujah! And God will protect His people against this pestilence, against this, the work of the devil, the work of Satan. Kaya, ang sabi ng magkaroon ng earthquake sa iba't ibang lugar. May mga balita ko, sabi ng makaraan daw ay nagkaroon ng earthquake. Nagsilabasan ng mga estudyante dahil may earthquake dahil takot na takot sila dahil mayroon pong bigwang na darating. Huwag nating katakutan ang mga nangyayari sa mundong ito. Yan ang kaganapan ng salita ng Panginoon. Katakutan natin ng Diyos na mayroon siyang pagigantis na hindi nanalangin sa Kanya, na hindi nagsasamba sa Kanya, na hindi napupuri sa Kanya. Hallelujah! Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Nagsabi po sa Luke chapter 21 verse 25, 26 at 27, marinig nyo ang mga tanda sa araw. Kaya ang tanda sa araw, pinakita ng asa na umuugong daw ang araw na parang buhay. At ang buwan, at ang mga bituin. Kaya, ibig sabihin ay, nagkataon na ba may araw? Nagkataon na ba may mga bituin? Nagkataon na mga buwan? It is the work of God.
It is the work of God. It is the goodness of God na ang Panginoon nagbigay ng araw sa atin para magkaroon tayo ng liwanag. Sa gabi, nagbigay ng liwanag sa iyong buwan. Hallelujah! Sa panahon ng gabi, mayroon pong liwanag ng mga bituin. Dahil nakikita natin ang kagandahang gawa ng Diyos sa buhay ng tao. Amen ba? Hallelujah! For God created good. Ginala ng Panginoon na lahat ay mabuti. Ano sabi niya? Sa Genesis chapter 1. Verse 31, nilalang niya lahat ay mabuti. So ang sabi niya, upon the earth distress of nation, with perplexity, and sea and wind roaring. So yan ang mga kapighatian, kadalamatian, at magkaroon po ng wave. Yan ang natawag ng tsunami at marami pong nilamon ng dagat. Nilamon ng dagat ang property nung nangyari din sa Bisaya. Parang baliwala na sila, pero yan po ang propesya ng Panginoon. Sa verse 26, sabi niya, at men's heart filling them with fear. Ang mga puso ng tao ay takot na takot. Bakit? Kapag natatakot ka, ibig sabihin, yan ang hula ng Panginoon. Takot na sila. For looking after those things which are the coming on the earth. Bakit nangyayari sa mundong ito? Dahil po yan ang kaganapan sa hula po ng Panginoon. Sa sinasabi ng Panginoon, and the power of heaven shall be shaken. Ang kapangyarihan ng langit sa lupa ay mayayanig. Kaya yayanigin ng Panginoon ang kanyang lahat na mangyayang upang ang tao ay kumikilala sa Diyos. Kaya iniyayanig ng Panginoon ang sangkatauhan, ang bawat pamilya, ang sanglibutan, kahit ang kalangitan, upang kilalanin na siya nga ang may akda at may gawa, siya ang may lalang sa langit at sa lupa, ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So sa verse 27, and when they shall see the Son of Man coming in the cloud and the power and great glory. Kung mangyayari ito, darating ang anak ng tao. Sino anak ng tao? Si Jesus Christ. Yan sinasabi nila, si Jesus Christ tao lamang. Siya ang Diyos ng katawang tao. At siya'y babalik, ipakilala niya na siya nga ang siya ang tumubos sa sangkatauhan, ang siya narating upang magbigay ng kantingala, upang magbigay ng kahatulan sa hindi kumikilala ko sa Kanya. Hallelujah! Salamat sa Panginoon, kinikilala natin siya na siya ang may lalang, siya ang Diyos na darating. Wala na ibang darating. Sino ba darating? Mayroon ka bang ibang darating? No? Kapag hindi na kinikilala si Jesus Christ, mayroon dating sa kanila, si Antichrist. Ano sabi sa verse 28? When these things began to come to pass, kung mangyayari ito, kung magaganap ito, ang sabi niya, look up. Lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Itingala niyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga ulo, dahil ang katubusan ay darating na. Ang katubusan ay darating na. Kaya kailangan ay maglingkod sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Lord, iligtas mo kami sa dilubyo, iligtas mo kami sa sunog, iligtas mo kami sa kagutuman, iligtas mo kami sa lindol, iligtas mo kami, Panginoon, sa mga karamdaman o anumang mga salot na gawain sa kanas. Pumipuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po. Na natutunay na siya na ang Diyos na tumututok nung kinausap niya si Moses sa bundok. At ang sabi ng anghel ng Diyos, Exodus chapter 3 verse 2, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. In a flame of fire.
ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa pamagitan ng anghel na nangningas na puy. Flame of fire, nangningas na puy. Out of the midst of the bush, mula sa puno na yon na nagniningas, he looked and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. Ang nagtataka na ang puno ay umaapoy, ngunit ang puno ay hindi nasusunog. Hello? Dahil ang Diyos ang may-ari ng apoy. Ang Diyos ang may-ari ng puno. Kinakausap niya ang tao si Moses, natatawagin niya na maglingkod po sa kanya, gagamitin niya, kaya kinakausap ka ng Panginoon sa pamagitan ng apoy upang tayo lahat ay maglingkod sa kanya, magbalik loob sa kanya, magpapuspo sa kanya, banal na Espiritu. Amen. Matakot tayo sa Diyos. Huwag tayo matakot kayo sa ranas. Matakot kayo sa Diyos na siya ay Diyos na tumutuko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Puri natin ang ating Panginoon. Dahil sinabi sa Matthew 10 verse 28, huwag mong katakutan. Matthew chapter 10 verse 28, huwag mong katakutan. Si Satanas na pumapatay ng iyong katawan. Hindi siya kayang papatay ng iyong katawan at kaluluwa. Ang Diyos ang may-ari ng katawan mo. Ang Diyos ay may-ari ng kaluluwa mo. Ang Diyos ay may-ari ng Espiritu mo. Di ba? Kapag ang tao mamatay, maging alikabok siya. In Ecclesiastes chapter 12 verse 7, at ang Espiritu babalik sa Diyos. Ngunit ang kaluluwa mo ay sisigilin ng Diyos. Kung ikaw at ako ay naglingkod sa Kanya. Kung mayroon kang ginawang mabuti sa Panginoon, kung mayroon kang kaluluwang ginala sa Panginoon, na naging halimbawa ka sa Panginoon, kailangan aapoy ang Espiritu ng Panginoon sa atin. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So, kinausap niya si Moses na tinatawag siya na maging leader siya. Kaya nga, sinabi ni Moses sa kanya, sino ka ba, Panginoon? Anong pangalan mo? Ang sagot sa kanya ng Diyos. Ang pangalan, sabi niya, ang pangalan ko, sabihin mo, sabay ng Israel nga, I am that I am. Ako mo ito. Ako may-ari sa buhay mo. Ako may lalang sa langit at lupa. Ako may lalang sa lahat ng mga bagay. Siya ako nga. Siya ang may-ari sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng lahat ng mga tao. Kaya nga, paglingkuran natin ng Diyos na may lalang sa lahat ng mga bagay sa ating buhay. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 14. In Exodus chapter 13 verse 31. And the Lord went before them by the day in pillar of cloud. Pansinin natin kung paano ang Diyos ay makapangyarihan sa panahon ng araw para hindi sila masusunog sa araw. Ang Diyos ay nagbigay ng pillar of cloud. Yan ang kabutihan ng Diyos. Hello? Sa kalagitnaan ng iyong mga kapighatian, may Diyos na hallelujah, nag-supply. May Diyos, hallelujah, nagbigay po sa atin ng pag-iingat para hindi po tayo makadama ng matinding init doon sa disyerto na naramdaman nila. Ang matinding init at hindi sila natutunaw sa init dahil nandyan ang Diyos na nagbigay sa kanila ng proteksyon, nagbigay sa kanila ng lilim. Hallelujah! Ang pillar of cloud, yan po ang gawa ng Diyos. Sa panahon ng gabi na madilim ang lugar ng disyerto, nandyan ang Diyos. In the night, ang sabi niya, in the night, the pillar of fire to give them light to go by day and to go by night. Palakpan natin ang ating Panginoon. Yan po ang Diyos. Huwag tayo nalayo sa Diyos. Kumapit po tayo sa Diyos. Amen ba? Palakpan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At sabi niya, He took not away the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the Lord. Yan ang mga bayan natin. Hallelujah. Sa panahon ng tag-init, nandyan po ang lilim ng Panginoon.
Kaya kapag tayo nililingon ng Panginoon, nandyan ang aura ng Panginoon ng glory na nagbigay ng lilim sa atin. Sa panahon ng kadiliman, nandyan po ang tanglaw ng Panginoon. Ang kanyang apoy na magliliwanag po sa atin. Amen! Hallelujah! Kaya kung ano ang mga suliranin, kailangan ang apoy ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Kung mayroon mang mga init ng mga problema, nandyan ang Espiritu ng Panginoon na mag-aalay po sa atin. Amen! Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! In Leviticus chapter 9 verse 12, and the fire upon the altar shall be burned in it. Ang sabi ng Panginoon sa tabernacle, kinakailangang apoy sa altar ay manatiling umaapoy. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it, and it shall burn thereon the pot and the peace offering. So ang apoy sa altar ng Panginoon ay laging umaapoy. Doon maghandog sila ang mga taba at ang mga handog ng kapayapaan. Ano sa Leviticus, kung mayroong kaguluhan, kinakailangan sabi, maghandog ka na handog ng kapayapaan. Alam mo sabi, handog ng kapayapaan. Peace offering. Kung gusto magkaroon ng spring, sabihin, Lord, magbigay ako ng handog ng peace offering para mapayapa kami. Amen. Hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Dahil sa Diyos na kapayapaan, hindi sa Diyos na kaguluhan. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So verse 13, sabi niya, and the fire shall be burned upon the altar, and it shall never go out. Ibig sabihin, hindi hihinto, hindi po titigil, at hindi po papatayin ang apoy, manatiling maglilinis. Ang nais po ng Panginoon, huwag pong mawalang apoy sa ating pananampalataya. Huwag mawala ang ningas na paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag mawala ang ating interest sa Panginoon. Magwawala ang ating habag sa Panginoon. Huwag mawala ang pagmamahal natin sa Panginoon. Huwag mawala ang awa natin. Dahil sa Diyos na maawain, Diyos mahabangin, Diyos ng biyaya, puno ng pagpapala, puno ng pagpatawad. Kaya kinakailangan umaasa tayo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Ano sinabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 17? Ang siyang naaawa sa mga mahirap, ang siyang nagpapautang sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay tumulong sa mga nangangailangan, tandaan nyo, ang Diyos ang magbabayad sa atin. Kung hindi mo sila makabayad, ang Diyos ay magbabayad sa iyo. Kung umasa ka, na may Diyos ka. Muli kung umasa ka sa Diyos ng sanglibutan, ang Diyos ng sanglibutan magbayad sa iyo ng ano? Ng kalungkutan. You believe it? Kapag ang Diyos ng sanglibutan ang iyong sinasamba, hindi po Diyos ng kapayapaan, kundi Diyos ng kalungkutan. Dahil sinabi po sa Proverbs 13 verse dito, ano sabi diyan? The blessing of God, the blessing of the Lord, make it rich, and He added no sorrow in it. Ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay walang kapighatian at walang kalungkutan. Punin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kapag pinapapala ka ng Panginoon, nakapayapa ka, yan po ay biyaya ng Panginoon. Kung sinasabing pinapapala ka, ngunit po puno ng kalungkutan, hindi sa Diyos yan, sa ay Satanas yan. Hello? Kaya dalawa naman kaguluhan na kapayapaan. Si Satanas, hindi po siyang kapayapaan dahil siya Diyos sa sanglibutan ng kaguluhan. Di ba? Hindi sinabi sa John chapter 10 verse 10, the thief is Satan, coming to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ come that we might have life more abundantly. Yun, dalawa naman ang pipiliin ng tao eh. Sino Diyos na susundin mo?
Diyos ng sanglibutan, kung Diyos ba'y ari ng lahat ng mga bagay, na ang lahat ng ito'y pinahiram lang ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya kailangan natin, hallelujah, paglikuran ng Diyos na malalang sa lahat ng mga bagay. Amen. Sinabi po sa Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Pansinin niyo ang nangyari dito And Nadab and Abihu, the son of Aaron, took either of them his censer, and put fire in, and put incense thereon, and offered strange fire before the Lord. We commanded him not. At ang nangyari sa kanila? And there went out fire from the Lord, and devoured them, and they died before the Lord. And they died before the Lord. Ibig sabihin, kapag ang tao ay pinipiti ang Diyos, ginagaya ang Diyos, inalipusta ang Diyos, kaagad ang Diyos ay magbigay ng paghukom. Amen. Kaagad ang Diyos ay magbigay ng paghukom. Dahil ang utos ng Diyos ay huwag mong lagyan ng ibang apoy. Manatiling apoy. Ang itong anak ni Aaron na si Nadab at si Abihu, akala nila biro-biro lang yun sa tabernacle. Nagdala ng ibang apoy. Naakala nila kinakailangan pa kahit apoy sa almus. Hindi. Manatiling yung apoy. Ibig sabihin, manatili ang Diyos sa buhay natin, sa puso natin. Huwag kang magkuha ng ibang apoy sa mundo, sa labas. Kailangan ang apoy ng Diyos ay manatili sa buhay natin. Hallelujah! Dahil ang Diyos na apoy. Amen. Hallelujah! Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Amen. Wala tayong ibang kukunin ng apoy dito sa Diyos na nagbigay ng apoy ng ningas sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaya po, ang isang pangyayari sa Daniel chapter 3 verse 25 at 26. Daniel chapter 3 verse 25 at 26. And he answered and lo, and said, Lo, I see 4 men, loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning furnace, and speak and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye the servant of the Most High, come forth, and come hither. Then Shadrach and Meshach and Abednego come forth in the midst of the fire. In the midst of the fire. Nagagalit po dati si Nebuchadnezzar na hindi sinamba ang kanyang Diyos-Diyosan itinatayo na satwa. Ngunit ang tatlong Hebrew nito, hindi sila sasamba sa ibang Diyos. Sinasamba nila ang Diyos na apoy, ang Diyos may alam sa langit sa lupa, ang Diyos may aris ng buhay. Hallelujah! Kaya nga, nung sila ay tinapon sa horno, 7 bisis na pinilot ang horno, nandiyan ang Diyos ay kasama nila at hindi sila natutupok, hindi sila nasusunog kahit nangamoy man ang kanilang damit, dahil ang Diyos ay may-ari ng damit mo, ang Diyos may-ari ng buhay mo, at hindi sila natupok dahil ang Diyos ka ang may-ari sa lahat ng mga bagay. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Na ibig sabihin, kahit saan, nandiyan ang Diyos. Kahit sa apoy, kahit sa malamig na panahon, kahit sa lugar, dahil ang Diyos ay hangin, ang Diyos ay Espiritu, ang Diyos ay pagkailan. Huwag kang magreklamo sa mga nangyayari sa bundok ito, bagkos ay manalangin ka sa Diyos. Lord, hallelujah. Salamat na kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo. Hallelujah. Amen. Puri namin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan po, nagpapatunay sa Diyos na apoy. Tumutupok sa lahat. Pumapatay sa mga ayaw po kumikilala sa Kanya. Baka sabihin natin, matindi pala ang Diyos mo. Malupit. Walang awa pa. Pinagbibintangan patuloy ng Diyos na malupit at walang habang. Samantalang dahil sa kanyang habang, dahil sa awa sa pagmamahal, naligtas mo tayo, buhay pa rin tayo ngayon.
Yung Galatians chapter 6 verse 7, ang Diyos ay hindi nagbibiro kung anong inasigno aanin mo. Kaya huwag kang magbibiro sa Diyos. Nahikilig ang Diyos sa ginagawa natin. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag mo pagtawanan ng Diyos. All sin can be forgiven, but blasphemy against God cannot be forgiven. Yan sabi mo sa Matthew 12 verse 36. So, ang sabi po, in 1 Kings chapter 18 verse 38, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood and the stone and the dust, and laid up the water that was in the streams. Verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Akala ng mga tao ang Diyos ay hindi totoo. Ngunit ang Diyos na Baal, ang Diyos na pinaglulingkuran, na tinatawag na si Baal, na propeta ni Baal, sila ay naghandog sa Diyos nila, hindi sila pinakinggan ng Diyos. Dahil kontrolado ng Diyos, kahit si Baal, kahit kay Satanas, kontrolado ng Diyos na hindi po pwede na patablahin ng Diyos. Dahil siya may-ari sa lahat ng mga bagay. Kailangan gusto ng Diyos na kailangan niya siya na siyang Diyos, wala nang iba! Hallelujah! Wala nang Diyos iba sa Kanya! Hindi po rin natin ang ating Panginoon. There is no God beside Himself. Is there any other God? No, I know not any. Sabi sa mga kasulatan. Wala nang ibang Diyos. So, ang sabi nga na Elijah, kung sino ang Diyos na matanggap ng handog natin, siya ay kilala ng Diyos. Ay yung mga Diyos niya, no? Yung mga tauhan ni Baal, ilan sila? Dami nila. Daan-daan sila. Ay, sumasayaw sila. Pagkatapos, sinusukat nila ang kanilang mga katawan. Mula umaga maghapon, wala ang Diyos na tumugon. Hindi man na tinanggap ang kanilang handog. Ngunit ang sabi ni Elijah, tapos na kayo, maghapon na. Ako naman nahandog. Naghandog si Elijah. Naghandog sa Panginoon. Naglagay siya ng handog, naglagay siya ng altar. Tingnan niyo yan, wala ka po yan. Binuhusan niyo ng tubig. Husan niyo, baka sabihin mo yan po yan. Binuhusan ng tubig. Naglawa sa kapaligiran ng inahandog. Alam niyo po, ang sabi ni Elijah, maiksi lang ang kanyang panalangin. Sandali lang ang panalangin niya. Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac, ni Israel. Ikaw ang Diyos na may-ari sa lahat. Ipakilala mo na ikaw ang Diyos na upang ang mga taong ito manumbalik sa iyo, Panginoon. Hallelujah, maiksi lang ang panalangin ni Elijah. At bumaba ang apoy at pinupuko hatid niya. Ilang seconds lang. Dahil pinatunayan niya na pinakinggan niya ang lingkod niyang matuwid sa kanya. For God heard the prayer of the righteous in James chapter 5 verse 16. Pinakinggan niya ang panalangin na lingkod niya. Palakpakan ng Panginoon na matuwid sa kanya. Kaya huwag mong biruin po ang mga salita ng Panginoon at mga lingkod niya. Don't touch the anointed one. In Psalms 105 verse 15. Do not my prophet no harm. Kaya nga, ayun mga tumatawa kay Elijah na sinasabi niya kalbo-kalbo. Kasi si Elijah si Elijah ito, Elisha, kalbo daw. Kinain po ng ng mga uso, mga bata. Hindi po yung lingkod ng Panginoon. Kaya mas speaking si Elisha yata yun. Kinain po. Dito yan ng kalbo. So, ito po, tinunaw po, dahil sa Diyos na tumutupok. Ngayon, dito tayo na siya ng Diyos na apoy,
Ang sabi ni Elijah, ay, Panginoon, pagod na ako sa mga problema ko. Ngayon, ang sabi niya, pumunta sa doon sa bundok. Nakanalangin ng 40 days. Ang pagkatapos niya, pagod na pagod. Sabi niya, pagod na ako, Panginoon. Ako na lang isa. Ang mga propeta ay pinatay. Pinatay ni Jezebel. Ang sabi ng Panginoon, marami pang lingkod ko. Kung sinasabing pagod ka na, ibig sabihin ko, kunin na kita. Kapag sinasabi mong pagod ka na, handa ka kukunin tayo ng Panginoon. Sino dito sabing pagod na? Hallelujah. Kaya sinabi niya sa Panginoon, Lord, pagod na ako. Pagod ka na pala. Sige, papalitan kita. Kaya nga, kinuha siya po. Ang sabi niya, sa lingkod niya si Elisha, aalis ako. Ang sabi nga ni Elisha, kung saan ka, Panginoon, doon ako. Ang sabi niya, ano ang kahilingan mo? Ano ang kahilingan mo bago ako kukunin ng Diyos? Ano sabi niya? Panginoon. Ang sabi niya, ng kanyang pinaglilingkuran na si Elijah. Ang sabi niya, I pray, let a double portion of thy spirit be upon me. Sinabi niya sa kanyang pinaglilingkuran na si Elijah, ang kanyang katulong, ito sa Elisha. Let the spirit be a double portion upon me. Dati-dati siya'y katulong lang. Huwag mong sabihin katulong ka lang ngayon. Kapag pinagpapala ka, Panginoon, maging manager ka. Pakapala natin ang ating Panginoon. Ba? So, ano nangyari? Ang sabi ni Elijah, kung makikita mo kung kunin ng Panginoon, ibig sabihin, ipagkaloob ng Diyos ang kahilingan mo. Kung makikita mo kunin. Kaya, si Elijah, bigla siya kinuha po ng chariot of fire. Chariot of fire. Ano chariot of fire? Itong kabayong may daladalang karwahe na umaapoy. At tinarga po si Elijah. Bago siya kinarga, sabi niya, dahil ang kahilingan mo ay double portion, iiwan ko ang aking balabal sa iyo. Iniwan sa kanya, kaya siyang bilabal. Ibig sabihin, ang balabal ng kanyang amo, ng kanyang pinaglingkuran, iniwan sa kanya. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. And God granted His request. Puri natin ang Panginoon. Amen. Dahil sa Diyos ang apoy. Kaya kung sinasabi mo kung minsan, parang inaalila lang ako nito, no? Ni pastor. Hindi kita inaalila. Hindi ang Diyos nag-alila sa iyo. Kung naglilingkod ka sa Diyos, pinangaral natin last Sunday ko. Kung nais natin maging dakila, ang sabi ng Panginoon, magiging lingkod ka sa Kanya. Kaya nga, binigyan siya ng kahilingan niya. Kung ano mang kahilingan natin sa Panginoon, it depends your faith. Kung ano mang kahilingan natin sa Panginoon, nagdidipindi sa ating pananampalataya. Amen. Kaya kinakailangan magningas ang apoy sa ating pong pagkatao. And Jeremiah chapter 20 verse 9, ang sabi niya, then I said, I will not make mention of him. At sinabi ko, hindi ko na sasabihin, nor speak anymore in his name. Dahil sa mga kahirapan ko, sa pangalan niya, hindi ko na sasabihin ang kanyang pangalan. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon apoy.
ang salita ng apoy na maghari sa puso mo. Kaya kailangan ang salita ng Diyos ay maghari mo sa atin. Yan ay maapoy na tila baka sabihin mo hindi ka magsasalita, na tila pipi ka. Ngunit kapag ang salita ng pahit mo maapoy sa iyo, sasabihin mo, hallelujah, sasabihin mo ang goodness ng Panginoon, the goodness of God. You are a living testimony of the goodness of God. Hallelujah. Amen po rin natin. Tayo pong buhay na patotoo. Amen. Huwag natin ilihim na kung ang Diyos ay sinasabi patay. Naniniwala ka ba ang Diyos ay patay? Ang Diyos ay buhay dahil buhay siya. Buhay ka rin. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na patay. Sa Diyos na buhay. Kaya ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating pagsamba sa Panginoon, buhay! Amen. Puri natin ang Panginoon. Sabi natin buhay! Hallelujah! Hallelujah! Ngunit kapag naglilingkod ka sa Diyos na patay, mamamatay ka talaga. Ang dami na mamatay noong nagkaroon ng pandemya. Milyon ang namatay. Gusto ni Satanas, marami pang mamatay. Isipin mo sa Georgia Stone, ang plano nila, ang manatili sa mundo ay 500 million. Sa Georgia Stone, ang gusto pala ni Satanas, sa buong mundo, manatili lang ay 500 million. Yun siya, gusto talaga ni Satanas na maraming mamatay. So, hindi tayo naglilingkod sa Diyos na patay. Na kung mapatay, na ang tao gusto mamatay, naglilingkod sa Diyos na buhay. For God, hallelujah, is, hallelujah, a living God, hallelujah, consuming fire, hallelujah, He is a big God, He is a living God, hallelujah, purihin natin ang ating Panginoon, hallelujah. Kaya nga sabi sa Jeremiah 23 verse 29, it is not my word like a fire, said the Lord, like a hammer that breaks the rock in pieces. Sa mga tuwid, kailangan mo ang salita ng Diyos na ating pong isa sa buhay. Amen. Amen ba? Tatanungin ka ngayon. Tatanungin kita. Mayroon ka bang salita ng Diyos sa puso mo? And everybody say, Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Kung wala ang salita ng Diyos sa puso mo, you are dead. Dahil ang Diyos, ang salita niya ay buhay. Hindi ka. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi ka manatiling buhay. For God is a living God. Kapag mayroon ka salita ng Diyos, may Diyos ka na buhay. Hindi ba sinabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Salamat sa Panginoon, buhay siya. Without Him, there was anything made that was made. Kung wala siya, walang lahat ng mga bagay. So, kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos, kung ikaw ay nanlalamig, kailangan mo ang Diyos. Kung ikaw ay nalulungkot, kailangan mo ang Diyos. Kung ikaw naguguluhanan, kailangan mo ang Diyos. Dahil Diyos ng kapayapaan. Kaya na sinabi sa Isaiah 9:6, unto us a son is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. If you have Jesus Christ, you have peace in mind. Hallelujah. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya, in Acts chapter 2, verse 3 and 4, nung sila'y nanalangin sa Panginoon sa araw ng Pentecostes, and they appeared unto them a cloven tongues like as of fire, and it sat upon heads of them. Nung sila'y nanalangin, nagkakaisa sila, nanalangin sa isang dako o sa apirong, ay nagpakita sa kanilang bilang apoy. Ano po? Bilang apoy na dumapo sa kanilang ulo. And it sat upon each of them. Ano sabi dyan? And it sat upon each of them. Bumaba ang apoy sa kanilang ulo. Hello? Verse 4, sabi dyan, and they were all filled with the Holy Ghost
at sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Ano sila'y napuspos ng Espiritu Santo? Ano nangyari? And they began to speak with other tongues as the Spirit give them utterance. Kunin natin ang Panginoon. Nung sila ay nakuha ng apoy, sila ay nagsalita ng mga wika ayon sa Espiritu ang pagsasalitain sa kanila. Kunin natin ang ating Panginoon. Kapag binanggap mo ang apoy, you can speak in the Lord. Hallelujah. Amen. You can speak in the Lord. Yan po ang apoy ng Panginoon. Kaya nga, kapag umaapoy ang salita ng Diyos sa iyo, tandaan natin in Mark chapter 16 verse 15 to 18, ang sabi niya, and he said unto them, if the fire is upon us, and sabi niya, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature, ipangaral ang ebanghelyo niya, na siya, ang sumampalataya sa kanya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang nabautismuhan sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa kanya ay parurusahan. Yan ang nangyari po sa Los Angeles. Dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, the damnation came upon them. Hindi sila tumanggap sa Panginoon. Binautismuhan sila ng apoy talaga. Sunog ng apoy. Nasunog talaga sila. O di ba? Inapoy talaga sila. Hindi sila naniniwala eh. So, ang naniniwala, ang sabi ng kapag naniniwala, ang sabi diyan, and the sign shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils, magpapalaya sila ng diablo, and they shall speak with new tongues, sila magsalita ng bagong wika. Verse 18, it said, and they shall take up serpents, sila ay hahawak ng ahas, and they shall drink any deadly thing, at sila ay inuman ng nakakalason, and they shall not hurt them, hindi sila mapipinsala, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ibig sabihin, kapag umaapoy ang salita ng Diyos sa puso mo, hallelujah, sa isip mo, kapag nandyan ang niis na apoy, hallelujah, sa buhay mo, God will perform signs and wonders in your hands, in your lips, in your mind, in your heart. Hallelujah, palapanan ng ating Panginoon. Hello. God wants everyone that we will be a flame of fire. This last day, huwag mo palamig-lamig tayo sa Panginoon. Maikli na lang ang panahon natin. Maikli na lang ang panahon natin. Huwag kayo papalamig-lamig. We must be flame of fire. Kailangan tayo aapoy po sa Panginoon. How to become a flame of fire? To be filled with the Holy Ghost. Mapupuspusan yung Espiritu Santo. Kapag walang Espiritu Santo sa atin, ikaw at ako ay matanglan. Walang ganang magpapalakpak, walang ganang magsamba, walang ganang manalangin. But if you are firing the Lord, you are interested, you are enthusiastic, if you are live, hallelujah, in worshiping the Lord, amen, hallelujah. For God is looking for the people that are worshiping in spirit and in truth. Amen. Dahil Diyos sa Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. In Luke chapter 10 verse 19 it said, behold, I give you power to tread on serpent and scorpion, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. If the fire of God is upon you and upon us, no one can harm you, no one can harm us. Walang makapipinsala po sa atin. Ngayon natin, Panginoon. Hallelujah. Sabi natin, Panginoon, hindi kami mapipinsala sa anumang gawa ni Satanas, anumang paggugulo ni Satanas, anumang gabatan ni Satanas, o anumang mga weak ng distraction, anumang mga peace at mga salutnan. Hindi mapipinsala kayo kung anumang mga as na yan, mga alakdan na yan, o mga lason na yan na pinakawala ni Satanas, o mga dilubyo na yan, o anumang mga virus na pinakawala ni Satanas. Walang makapipinsala sa mga umaapoy sa Espiritu ng Panginoon. Sa umaapoy sa Espiritu ng Panginoon. No one can harm His people, those who are firing the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Declare it. We must be firing the Lord and
Amen. That no one can harm you. No one can hurt you because you are fire in the Lord. Amen. Umapoy ka sa Panginoon. Subukan mo, hawakan mo mapoy. Kung hindi sila mapipinsala. Kaya nga, yung si Saulo, inuusig niya ang mga Kristiyano. Sa Acts chapter 9, sabi niya, itong mga Kristiyano ito ay mga bulaan ito. Ang aking reliyon ay tama ito. Siya ay Judaism. Yung Judaism, hindi kumikilala ko kay Jesus Christ na Diyos. Kumikilala ng Diyos sa sinauna. Hindi siya kumikilala sa bago. Then, hindi niya alam na ang Diyos na sinauna at ang Diyos sa bago siya na Diyos. He is the Alpha and Omega. The beginning and the ending, which is and which was to come. The Almighty God is Jesus Christ. In Revelation chapter 1 verse 8, He is the Alpha and Omega. Amen! Kaya nilagay bago mga kapatid, there is one throne, one sat upon the throne. Mayroon lamang isang nakaupo na Diyos, hindi tatlong Diyos, hindi dalawang Diyos, maraming Diyos. Dahil siya Diyos na panibugbuin. Kapag ipinagpapalit natin ang Diyos sa pera, maluluso ang pera mo, mawawala ang Diyos sa buhay mo. Kapag ipinagpalit mo ang Diyos sa property mo, sa kaibigan mo, sa kasiyahan mo, mawala ang lahat yan. Sabihin mo, ang bago pa lang pagkakilala mo sa akin. Lahat po ay mawala yan. Ang panguli po, na PowerPoint natin, tandaan natin yan, sabi diyan. In 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 16, pansinin natin. It isn't my word, it is the word of God. Ano sabi niya? And the other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. Wala nang ibang pundasyon. Wala nang ibang Diyos kundi si Jesus Christ. Hallelujah. Wala nang iba. Kung maghahanap ka pang Diyos, wala nang iba. Hallelujah. Kung hindi kumikilala ka sa Diyos, wala pong pundasyon sila, matutunaw lahat sila, masusunog lahat sila. Dahil siya Diyos na tumutupo. Ano sinabi sa verse 12? Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, and hay, and stubble. Ibig sabihin, kung yung foundation sa ginto, mawawala yan. Kung sa silver, mawawala rin yan. Yung mga bato na yan, mawawala. Yung, lalo na yung ang kahoy, masusunog yan. Yung mga pinagapasan, masusunog yan. Lalo na itong ipan ang sabon. Ipan na lang. Lalo masusunog. Lilipat ka ganyan. Kasi ipan na ngayon. Ngayon, ano sinabi sa verse 13? Ano sinabi sa verse 13? Every man's work, pansinin natin, every man's work shall be made manifest. Every man's work shall be made manifest. Ang lahat ng ating ginagawa, bahaya. Ang sabi dyan, for the day shall declare it, sa araw, ideklara ng Diyos, because it shall be revealed by fire. Pansinin natin, it shall be revealed by fire. Ibig sabihin, masusunog talaga. Kaya nagsimula na ang Diyos na sumusunog eh. Pinagmamalaki mo ang pera mo, masusunog yan. Ang ginto mo, masusunog yan. Ang bahay mo, ang lupa mo, yung kotse mo, masusunog yan. It shall be revealed with fire. Ano sabi niya? Mga kapatid, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Susubukin ng Panginoon kung talaga sabi mo hindi masusunog. Kaya nasusunog eh. Nasusunog. Ano po? Nasusunog. So, ang sabi dyan, verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Pansinin natin. Kailangan manatili ang itinatag mo.
at bibigyan ka ng kantimpala ng Diyos. God will give you a reward if they will abide. Manatili. As the verse 15 said, if any man's work shall be burned, ang iyahat ng iyong mga gawa ay nasunog, you will suffer loss. You will suffer loss. Hindi ba mga milyonaryo, sabi na nawala lahat ang kanilang milyon na bahay, milyon na kanilang kabuhayan, ang kanilang property, ang kanilang sasakyan, na mga milyon na yan, masusunog. But ang sabi niya, but he himself shall be saved. Siya ay maliligtas, yet so as by fire. Ibig sabihin, maliligtas tayo, ikaw at ako, pero dadaan talaga sa apoy. Nakahanda ka ba sa apoy? Nakahanda ka ba sa apoy? Ibig sabihin, ang mundong ito ay sinusunog ng Panginoon. At lahat tayo ay pinapadaan sa apoy. Apoy ng problema, apoy ng kahirapan, apoy ng pag-uusig, apoy man ng mga suliranin, o ano mga apoy na nangyari sa ating buhay. You will be saved and I will be saved. Maliligtas na tayo. Kung ano? You will be saved and I will be saved. Kung ano? If you will abide. Everybody say, I will abide. Anong abide? Manatili ako sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mawala man ang bahay mo. Mawala man ang pera mo. Mawala man sila lahat. Ngunit kapag ikaw manatili, ililigtas ka ng Panginoon. Dahil ang manatili lang hanggang sa wakas. Ang siyang ililigtas ng Panginoon. Matthew chapter 24 verse 13. Ililigtas ka ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pansinin mo ang huling salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Knowing not that ye are the temple of God. Hallelujah. And the Spirit of God dwelleth in you. Nili ko po tayo lahat. Amen. Hayasakala. 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 Blessed be the name of, blessed be the name of, blessed be the name of, blessed be the name of God. Hallelujah, hallelujah. Knowing not that you are the temple of God and we are the temple of God. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy. We must be holy. We must be on fire of the Lord. For God is a consuming fire. Hallelujah. Yasakala. Hayasakala. The Lord will asking you, are you fire in the Lord or you are lukewarm in the Lord? Kapag nag-lukewarm ka, isusuka ka ng Panginoon. Hayasakala malaya sakiya. Hayasakala malaya sakiya. Hallelujah. Kailangan apoy tayo sa Panginoon. At mayroon tayong commitment sa Panginoon. Save my family. Save my loved ones. Save my neighbor. Save my countryman. Hallelujah. And you are the mouthpiece of God. Don't be ashamed. Don't be discouraged. Speak the goodness of God. You are the living testimony of God. For God is a living God. In your heart and in your mind, you are the temple of God. Don't be ashamed to testify that God is a living God. Hallelujah. When you offer your life to the Lord, and you will say, Lord, here I am, Lord. Fill me with the Holy Ghost. And I will not be ashamed to testify. Hallelujah. Speak to them, Lord. Make them instrument, Lord. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Kneel down to the Lord. And asking the Lord, hallelujah, use me. We must be on fire, oh God. Huwag kaming maglalamig sa iyo po, Panginoon. Malapit ka na darating. Ay, sakaya, sakiya, sakala. Ay, sakaya, sikiya, sakala, malaya, sakala. Halamalaya, sakiya, sakala, malaya, sakala. Halamalaya, sakaya, sikiya, sakala, malaya, sakala. Halamalaya, kiya, sakala.
Bless your name, oh God. Hallelujah. You must be on fire in the Lord. Don't be lukewarm in the Lord. Hayasa kalabala, hayasa kinaya. Purihin ka, Panginoon. Lord, purihin ka, Panginoon. We speak up in them, oh God. Speak up in them, oh God. We must be on fire in the Lord. We must be on fire in the Lord. Ay, 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 sa kinaya, sa kalabala, sa kinaya. Kalabala, sa kaya, sa kinaya, sa kalabala, sa kaya. Kalabala, kinaya, sa kalabala, sa kalabala, sa kinaya. Kalabala, sa kaya, sa kalabala. Speak to him, Lord. Hallelujah, we must be on fire. Ay, yung lingkod, maginigas sa apoy. Maginigas sa apoy, O God. Huwag, hallelujah, magalamig, kundi magbinigas sa iyo. Hanggang sa pagdating mo po, Panginoon, na manatili sa iyo. Huwag maglalamig, Panginoon. Magagpuhan kami, Panginoon, na binigas sa iyo. Umapoy sa iyo po, Panginoon. Huwag matalo ni Satanas. Huwag madaig ni Satanas. Huwag madaig ng sanlibutan. Huwag madaig ng anumang mga bagay sa sanlibutan. Lahat ito'y matutunaw. Lahat ito'y masusukop. Lahat ito'y masusunog. Araw ay ang usap ngayon. Susunugin ang araw ang lahat ng mga bagay. Haya sa kiya, haya sa kala, haya sa kaya. Haya sa kala, haya sa kiya, haya sa kala. Haya sa kiya, haya sa kala, haya sa kaya. Hallelujah, sa kiya, haya sa kala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Pour out the fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Worship God, the living God. Yeah, yes, kiya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Walang magalaw sa iyong mga anak ko, Panginoon. Kung nagkasakit na sila, lusawin mo ang mikrobyo, ang mga sakit, ang mga kalamdaman, ang mga mikrobyo, mga virus. Lusawin mo na apoy ng iyong kapangyarihan. For our God is a consuming fire, O God. Hallelujah, sa kayo, sa kalabalaya, sa kilaya, sa kalabalaya. Hallelujah, sa kiya, sa kalabalaya, sa kaya, sa kiya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka po, Lord. Hallelujah, hindi nagbibiro ang Diyos. Huwag mong pagtawanan ang mga salita ng Diyos. Nakikinig ang Diyos, nakikita sa ating mga galaw. Hallelujah, sa kaya, sa kilaya, sa nakalabala, sa let us pray to the Lord. Mga anak, ang sabi, mag-pray. Pray ka sa Diyos. Handa sa Diyos na hindi. Hallelujah. Hallelujah, nagmamaliw. Hindi siya napapagod. Hindi siya nakakait ng kanyang habang-awa. Sa mga dumalapit sa Kanya. Sa mga dumalain sa Kanya. Sa mahiling sa Kanya. For God is a merciful God. God is a powerful God. God is a God of love and mercy. Hallelujah, sa kalabala, sa kiya. Hallelujah, sa kiya, sa hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sige, puri natin ang Panginoon. Lord, pour out of the Holy Ghost. Hallelujah, pour out the Holy Ghost. Pour out the Holy Ghost. Pour out the Holy Ghost. Let the power of the Holy Ghost. Yes, sikiya, sa kalabala, sa kaya, sikiya. Let the power of the Holy Ghost. Yes, sikiya, sa kalabala, sa hallelujah, sa kiya, sa kalabala, sa kaya, sa hallelujah, sa kalabala, sa kiya, sa hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost in Jesus' name. Let the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Iya sa kalamalaya sa Elasina palalamig. Let the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. Salamat po, Panginoon. Pinalayan mo, Panginoon, Lord. Sinunod, Panginoon. Hallelujah. Set him free from the bondage of imprisonment. Thank you, Lord. He is here right now to worship you. Kneel down. Fill him by the Holy Ghost fire. Fill him by the Holy Ghost fire. Come on.
Hallelujah. Testify God. You can testify your neighbor. You can testify your loved ones. You can testify your countrymen. That God is a living God. You don't be ashamed. Hallelujah. Don't be ashamed. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kayo mga bata, huwag kayo pasaway. Manalangin kayo. Ikaw kayo hindi mag-pray ka. Huwag kayong hallelujah. Mapagamit sa diablo. Mag-pray kayo sa Panginoon. Huwag kayo matakot-takbo. Huwag kayo matakot-takbo. Nagaling ang Diyos. Isulto sa Diyos. Sa ginagawa nyo. Hallelujah. Kaya kayo, huwag kayo matakbo. Sinasaway ka ng Diyos. Huwag kayo takbo. Malaya sa kala, malaya sa kiyaya, sa kala, malaya sa kiyaya, sa kala. Malaya sa kiyaya, sa kala, malaya sa kiyaya, sa kala. Malaya sa kiyaya, sa kiyaya, sa kala, hallelujah. Malaya sa kiyaya, sa kiyaya, sa kala, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of God. Blessed be the name of God.